So ang susunod nating sasagutin mga kaibigan ay yung tanong ng ating kapatid na si Brother Shimaya. Ano daw yung breaking cause sa Sea of Glass or dagat-dagatang bubog o dagat na bubog mga kaibigan. Ang tanong niya ay hango doon sa Apocalypse 15 at 2 mga kaibigan. Babasahin natin kung ano ang kasagutan dito mga kaibigan sa tinatanong niya. 15 at 2, ano daw ang breaking ko? Anong pagkahulugan ko? Anong pagkaunawa ko? Yun ang ibig sabihin sa tanong niya mga kaibigan. 15:2, at nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. So ito mga kaibigan, no? Ang tanong niya dito sa akin, ano daw ba yung dagat na bubog na yun mga kaibigan? Dagat na bubog. Alam niyo po, ito ay nakita ni Juan sa langit. No, bakit niya inihalin tulad sa dagat na bubog yung dagat o yung tubig na nakita niya doon sa langit mga kaibigan? Ito ba'y pagdating natin sa langit makikita din natin to? Yes. Makikita din natin to mga kaibigan. Kung ano yung nakita ni Juan doon, makikita din natin yan pagdating natin doon sa New Jerusalem. Sa New Jerusalem yan mga kaibigan, nakita ni Juan sa langit Ngayon mga kaibigan, mayroong itinuturo ang Biblia doon sa nakita ni Juan, dagat na gaya ng bubog. Ibig sabihin, kristal ito mga kaibigan. Kristal na dagat. Pure na tubig na walang halong anumang burak mga kaibigan. Hindi siya malabo. At yan din yung binabanggit niya sa Apocalypse 4 at 6 mga kaibigan. Pakinggan niyo po. Ang sabi dito, Apocalypse 4 at 6, at sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad sa salamin. Yan. Katulad sa salamin, sa harapan ng luklukan nakita ni Juan mga kaibigan. Alam nyo kay mga kapatid, no? Ito dapat nating maintindihan. Ako ho kasi ay nasa tabi ng dagat nakatira doon noon. Nung kami maliit pa, ang bahay namin ay malapit sa tabi ng dagat, no? Ang isang dagat mga kaibigan, pagka nakita mo o isang tubig, pagka nakita mo na malakristal na parang bubog, ibig sabihin pure yun na yun yung dagat na walang halong dumi. Hindi umaalimbukay yung kaniyang burak. Ibig sabihin, yun yung dagat na walang alon. Yun yung dagat na payapa at tahimik. Ang tawag sa amin yan, nagmamantika ang wika ang dagat. Parang ano yan, kristal. Lalo na pagka nasinaga ng tubig yan, ng ilaw, o ng sikat ng araw, malakristal yan mga kaibigan. Ang dagat pagka hindi naihipan ng hangin, malakristal yan. Pero once na naihipan na ng hangin yan, nagkaroon ng kunting alon-alon, hindi na yan malakristal. Nag-blue na yan, kukulay blue na yan mga kaibigan. Pero pagka talagang walang kahangin-hangin, plain ang dagat. Parang bubog yan. Diyan inihalin tulad ni Juan, yung kanyang nakita doon sa langit. Dagat na hindi malabo, dagat na walang burak, dagat na talagang pure, parang kristal, mga kaibigan. At literally makikita mo yan. Sa mga porsyon ng dagat na walang kahangin-hangin mga kaibigan, hindi umalimbuka yung mga alon, pure ang dagat, parang kristal talaga, makikita mo yan. Sabi ko nga sa'yo, ang tawag sa amin yan, nagmamantika ang dagat. Kitang-kita mo yung plain na dagat talaga, puting-puti ang dagat, parang kristal mga kaibigan. Ano ho ang katwiran na nakita ni Juan? Ibig sabihin, yung nakita ni Juan doon, sumisimbolo yun sa isang tubig na kung saan nandun siya sa lugar na walang kasamaan.
tubig na malinis, walang burak, walang anumang hindi malabo. Talagang pure na tubig, mga kaibigan. Dahil ang isang tubig na malabo, mga kaibigan, ay inihalin tulad yan sa isang kasamaan, mga kaibigan. Pakinggan nyo po sa Isaiah 57 at 20, mga kaibigan. Ang sabi dito, 57, 20 ng Isayas. Ito ang sabi, mga kaibigan, no? Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Kita nyo, mga kaibigan. Yung dagat pala na marumi, maalon, maunos, umaalimbukay, ang dumi at burak, yun po ay inihalin tulad sa mga masasama. Mga masasama, mga kaibigan. Ang masama, ang wika, ay gaya ng maunos na dagat. Hindi maaaring humusay. Ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan yung tubig na yun. Walang kapayapaan sa masama, mga kaibigan. So, ibig sabihin, yung nakita ni Juan na tubig doon sa langit, na malakristal na dagat, malakristal na tubig, ibig sabihin, yun yung tubig na walang kasamaan, banayad at payapa, mga kaibigan. Walang dumi, walang burak. Ibig sabihin, yung lugar na yon ay sumasimbolo ng walang kasamaang nakapasok doon sa loob ng lugar na yon na kinaroroonan ng dagat na yon na kristal na bubog, mga kaibigan. Ang katunayan dyan, nasa Apokalipsis 21:27, na talagang walang kasamaang makapasok doon sa lugar na yon. Hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Doon kasi sa lugar na kung saan nakita ni Juan yung dagat na bubog na yon, isang lugar na wala ng alon, wala ng burak at dumi na umaalimbukay. Isang dagat na payapa, banayad, pure, walang kasamaan, mga kaibigan. Dahil hindi papasok doon sa anumang paraan, ang mga kasamaan, mga kaibigan. Yan. So, yung dagat na yon na nakita ni Juan, mga kaibigan, na banayad, walang dumi, malinis, pure, mapayapang dagat, ibig sabihin, lugar kung saan walang kasamaan doon. At yung tubig na yon na nakita ni Juan, alam niyo po kung ano yun, mga kaibigan? Yun po ay ang tubig na buhay. Tubig na buhay. Pakinggan niyo po sa Apokalipsis, si Juan pa rin na may sabi. Sa 22 ng Apokalipsis, ito po ang ating masasabi, mga kaibigan. 22:1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig na buhay na nagniningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Yan, mga kaibigan, maliwanag na ang ating pag-aaral. Yung nakita ni Juan na sea of glass, walang iba kundi yun yung ilog ng buhay na lumalabas mula sa luklukan ng Diyos na maniningning na gaya ng bubog ng salamin, gaya ng bubog. Sea of glass, mga kaibigan. So yun. Tubig na buhay ang nakita ni Juan doon sa langit, mga kaibigan. At yan naman ang nire-represent ng Holy Spirit dito sa lupa. Pakinggan niyo po, mga kaibigan, yung tubig na buhay na yan. Sa Juan 7:38, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. 7:38 ng Juan.
Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kita niyo mga kaibigan. So, napunta na tayo doon sa malawak na pag-aaral, doon sa isang tanong ni kapatid na Brother Shemaya. Yung nakita ni Juan na dagat na bubog, sea of glass doon sa langit, pure, banayad, payapa, walang dumi, walang burak, walang alon na umaalimbukay ng dumi at burak. Yun yung ilog na lumalabas mula sa luklukan ng Diyos. Yun yung ilog ng tubig na buhay, mga kaibigan. At yun ang nire-represent ng Holy Spirit dito sa lupa, na tatanggapin ng sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sumampalataya ang wika sa akin, sabi ng kasulatan, sabi ni Kristo, ay mula sa puso niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. At ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga nagsisampalataya, mga kaibigan. So yan po ang nire-represent ng Holy Spirit dito sa lupa, mga kaibigan. Ang tubig na buhay. Ang katunayan niyan ay nasa Juan 4 at 10. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. 4 at 10. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan na nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbibigay ng balon? At dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Yun po yung Espiritu Santo, mga kaibigan, na ibibigay ng Panginoon sa mga nagsisisampalataya sa Kanya. Yung tubig na buhay, aagos mula sa puso niya, mga kaibigan. So sana nakuha niyo po, mga kaibigan, ang ating paliwanag doon sa Sea of Glass. Para maintindihan nyo, mga kaibigan, ito pa ang bagay na yan. Literally, mga kaibigan, ang ating katawan, physically, kumakain ng tinapay na temporal. Magiging prutas man yan, ano man yan, tinapay man yan na gawa sa harina, bigas man yan, o ano man. Basta tinapay na temporal, mga kaibigan. Ang ating katawan, physical. Pagka kumain tayo ng tinapay na physical, tinapay na temporal, ano ho ang kailangan natin pagka kumakain tayo? Di ho ba tubig? Tubig naman na temporal. Tubig na maya-maya nauuhaw tayo. Kung ang kinain natin ay ang tinapay na maya-maya na nagugutom tayo, tinapay na hindi tumatagal sa buhay na walang hanggan, iinom din naman tayo ng tubig na temporal na maya-maya nauuhaw na tayo. Ngayon, spiritually, mga kaibigan, pagka kinain mo ang tinapay na tumatagal sa buhay na walang hanggan, siyempre iinom ka rin ng tubig na tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yung tubig ng buhay, mga kaibigan. Sino po ba yung tinapay na yon? Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumabang mula sa langit. Ang kumakain sa akin ay mabubuhay magpakailanman. Pagka kumain ka ng tinapay na nagbibigay ng buhay
magpakailanman, iinom ka rin ng tubig na nagbibigay ng buhay magpakailanman. Amen? Magkasama yan eh. Magkasama yan. Pag kumain ka ng tinapay, kailangan mo ng tubig. Kumain ka ng pandesal ngayon, kumain ka ng hopya ngayon, kailangan mo ng tubig. Kukuha ngayon sa dispenser. Yan yung mga temporal. Para sa ating physical na temporal. Mga hindi tumatagal. Kaya nga sabi ni Kristo, magsigawa kayo sa mga bagay sa tinapay na hindi napapanis. Ang sabi niya sa Juan 6:27. Ang sabi niya dito mga kaibigan, Juan 6:27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. So nakuha nyo na ngayon mga kaibigan. Sana nakuha nyo na. Pinakasimpleng paraan, ito, tayo, kumakain tayo ng tinapay na napapanis. Iinom din tayo ng tinapay na napapanis o tinapay na ng tubig na hindi tumatagal sa buhay na wala hanggan. Tama? Pero meron din tayo sa ating sarili na dapat tayong kumain ng tinapay na tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yun ang Espiritu Santo. Di ba? Magkasama yan. Si Kristo at ang Espiritu Santo.